Sa pagpapatuloy, sarkastikong nagpasalamat ang ating bida sa hangal na elder, at sinabi na dahil sa pamteknik nito na pinag-isa sa isang pag-atake, ay nakapag-breakthrough na ang kanyang Hongmeng Overlord body sa pangalawang yugto nito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito, at seryosong sinabi na sinampal siya nito ng maraming beses, kaya ngayon ay oras niya naman para gumanti. Piniga niya na nga ang kamay nito ng matindi, na dahilan kaya nagdurog-durog ang mga buto nito. Kaya naman napasigaw na lang ng malakas ang hangal na elder sa sobrang sakit nito, at tinanong nito si Tan Yun kung ano ang binabalak nitong gawin, at sinabi na siya ang elder ng law enforcement ng outside door, at kung magtatangka ito na saktan siya ay hindi ba ito natatakot na maparusahan dahil sa paglabag ng kanilang rules. Sarkastiko naman itong sinagot ng ating bida, at sinabi niya na huwag na itong mag-alala dahil isang suntok lang naman ang gagawin niya, at pagkatapos nun ay ang hinaing nila sa isa't isa ay maglalaho na ng tuluyan. Bahagya namang nakaramdam ng pangamba ang hangal sa isang suntok na gusto ni Tan Yun. Pero sa isip-isip niya na si Tan Yun ay nasa spiritual womb realm lang, at ang kapangyarihan nito sa pagdepensa ay sobrang tibay, kaya mukhang ang pag-atake nito ay hindi ganun kalakas. Sabi din niya na hanggat makuha na ni Tan Yun ang gusto nitong isang suntok ay maaayos na ang kanilang mga hinaing, kaya wala nang dahilan si Elder Shen para guluhin pa siya. Kaya naman pumayag na ang hangal sa gusto ng ating bida na isang suntok, at may gusto pa sana itong sabihin ngunit hindi niya na ito naituloy, dahil binigyan na siya ng isang suntok ng ating bida na may kasamang teknik na tinatawag niyang Hongmeng Batian Feast, at sa sobrang lakas nito ay napasok ang hangal ng sobrang kapal na dugo. At di kalaunan ay tumilapon ito sa di kalayuan, at nang tuluyan na nga itong bumagsak ay napamura na lang ito sa ating bida, sa kadahilanang sinira ni Tan Yun ang kanyang cultivation base. Sarkastiko naman na sinabi ng ating bida, na pumayag ito sa kanyang gustong isang suntok, kaya hindi siya nito na maaring sisihin kung ganito ang kinalabasan, dagdag niya pa na at least ay isang buhay lang ang nawala dito. Napanganga naman sa gulat ang mga disciple na ito, at sinabi na si Elder Ku ay inatake si Tan Yun ng palm technique ng maraming beses, ngunit wala itong naging kwenta, pero si Tan Yun ay gumawa lang ng isang atake na suntok ay napinsala na nito ng ganito si Elder Ku. At ang gap sa kanilang dalawa ay kitang-kita na malayo, kaya napapatanong na lang ang mga ito kung sino ba talaga dito ang elder at sino ang disciple. Tinawag naman ng hangal na ito si Elder Shen, at sinabi na si Tan Yun ay sinira ang kanyang cultivation base, kaya dapat ay ipaghiganti siya nito. Sumulsul na din naman ang hangal na manyakol na ito, at sinabi na si Tan Yun ay makasalanan na tao, at isa lang ito na outside disciple na naglakas loob pa nasaktan ang elder ng law enforcement, at kung patuloy niya na gagawin ito ay magiging delikado ito sa kanilang sect. Kaya naman sinabi na niya din kay Elder Shen na sirain ito ang cultivation base ni Tan Yun at paalisin na sa Mountain Gate. Bahagya namang nainis si Elder Shen sa mga pinagsasabi ng hangal na ito, at sa isip-isip nito, na si Merong Kun ay isang tanga, dahil hindi nito nakikita ang sitwasyon ng mabuti, at gusto pa talaga nito na ipawasak sa kanya ang cultivation base ni Tan Yun. Bahagya din ito na natakot sa pag-iisip na ang combat power ni Elder Ku ay hindi kalayo ng combat power niya, at si Tan Yun ay pininsala ito ng malala ng isang suntok lang, kaya paano siya makakalaban dito kung sakali? Labis naman na nagalit dito si Xiongwu at si Mumeng, at sinabi ni Xiongwu kay Merong Kun na sobrang walang hiya nito, dahil malinaw naman sa lahat na ito ay nakipagsabuatan kay Elder Ku. Dagdag pa ni Mumeng na ang suntok na ginawa ni Tan Yun ay may pahintulot mula kay Elder Ku, kaya wala itong karapatan na gawing dahilan yun. Nagsaad naman ng pagsang-ayon ng disciple na ito sa sinabi ng dalawa, at sinabi nito na ang ginawa lang naman ni Tan Yun ay ang pag-counter sa atake ng mga ito. At tinawag nito ang Great Elder na si Elder Shen, at sinabi niya dito na gusto niya na protektahan si Tan Yun. At sa hindi inaasahan ay ganun din ang ginawa ng lahat ng outer disciple, at sabay-sabay na sinabi ng mga ito na si Tan Yun ay inosente, at willing sila na protektahan ito, dagdag pa nila na si Elder Ku at Merong ay nagsabuatan para apihin sila, at naghintay sila ng mahabang panahon para maparusahan ang mga ito. Pagkatapos nun ay lumuhad ang mga ito sa harap ng Great Elder, at paulit-ulit na sinasabi na willing sila na protektahan si Tan Yun.
Labis naman itong ikinagulat ng dalawang hangal na ito, at sinabi ni Elder Ku na kung paano nangyari ang mga ganitong kaganapan, habang ang manyakol ay napapamura na lang, at napapatanong kung bakit ang daming tao na gustong tulungan si Tanyon. Narinig naman ng ating bida ang sinabi ng hangal, kaya sinagot niya ito, na ang mabuting tao ay ginagantimpalaan, at ang masamang tao ay dapat na maparusahan. Samantala, naglahad na ang Great Elder, at sinabi nito na ang mga tao na ito ay ganito ang nararamdaman, kaya naman ibibigay niya na ang kanyang utos sa ngalan ng Great Elder, at kaagad na ipawalang bisa si Elder Ku sa posisyon nito bilang Elder ng Law Enforcement, at paalisin ito mula sa Mountain Gate, at si Merong Kun naman ay agad na bigyan ng kaparusahan. Naghingalo naman ang hangal na ito sa kanyang mga narinig, at sinasabi na tapos na ang lahat sa kanya, at nagsisisi na ang hangal na ito sa pag-offend niya sa ating bida. Sa kabilang banda, dumating na ang dalawa na magpaparusa kay Murong Kun na may daladalang kahoy na sandata, at sinabi nila dito na lumuhod na at tanggapin ang kanyang kaparusahan. Natakot naman dito ang hangal, at sinabi na ang kanyang lolo ay isang elder ng Inner Door kaya bakit siya mapaparusahan. Kaya naman mayabang na dumaan ito sa pagitan ng dalawa, at pagbabanta pa na sinabi nito na sasabihin niya ito sa kanyang lolo, na pumunta ang mga ito dito para pagtangkaan na patayin siya. Labis naman na nagalit ang Great Elder at sinabi sa hangal na isa itong mapangahas, at sinabi din niya dito na sa tingin ba nito na dahil lang lolo niya ay ang Elder ng Inner Gate ay may karapatan na siyang baliwalain ang kanilang batas, at dapat niya na malaman na ito ay ang Outer Door. Hindi naman pinansin ng hangal na ito ang mga sinabi ng Great Elder, bagkus ay sinabihan nito na dog fart ang mga Outer Disciple, at sinabi din nito na aalis na siya at tinanong ang lahat kung sino ang magtatangka na pigilan siya. Hindi naman nagtangka ang mga ito na pigilan ang hangal, sa kadahilanang natatakot ang mga ito sa lolo nito na Elder ng Inner Door, kaya naman napamura na lang ang mga ito dahil bubulihin na naman sila nito sa hinaharap. Bigla namang sumulpot ang ating bida sa harap ng hangal, at pinigilan sa pagtatangka nitong umalis, kaya naman bahagyang natakot ang hangal na ito. Nagsaad naman na ang ating bida, at seryosong sinabi sa hangal, na kung ang iba ay natatakot sa kanya dahil sa background niya, ay ibahin siya nito dahil wala siyang paki sa background nito. Nagalit naman ang hangal na ito, at tinanong si Tanyon, na kung bakit siya na naman, at kung bakit din lagi ito naghahanap ng gulo sa kanya. Mayabang naman na sinagot ito ng ating bida, na hindi siya nanggugulo ng mga tao, pero kung ang isang tao ay nagawa siya na guluhin, ay bubugbugin niya ito hanggang sa hindi na ito makilala ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagsaad ang ating bida sa Great Elder, na kung pwede ba na siya na ang magparusa dito, na agad naman na sinang-ayunan ng Great Elder, kaya naman labis na natakot ang hangal na ito, dahil alam niya kung gaano kalupit ang ating bida, kaya naman sinabi niya sa Great Elder na willing na siya na tanggapin ang gagawing kaparusahan, at tinanong ito kung pwede niya ba napalitan ang tao na magpaparusa sa kanya. Sa kabilang banda, sa lugar ng Linghu Changkong residence, ay may isang disciple ang nag-uulat sa kanyang senior brother, at sinasabi nito na si Ye Tian ay namatay na sa Snowy Mountains Valley, at ang gumawa nito ay ang bagong disciple na nagngangalang Tanyon. At ang Ice Lotus Yuyan ay kinuha din nito, at sobrang lakas ng tao na ito dahil natalo nito si Murong Kun ng harapan, napahampas naman sa lamesa ang tao na pinag-ulatan nito, at ito pala si Linghu Changkong, ang isa pang hangal na manyakol na may gusto naman kay Xiongwu. Galit na galit ito at tinatawag na basura si Ye Tian, at sinabi na hindi man lang nito nagawa ang maliit na bagay na ito. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito. Para din updated ka sa pag-upload natin everyday, huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Nagsaad ang hangal na ito na ang trial ng Meteor George Valley ay malapit na magsimula, at si Tanyon ay siguradong papasok din dito. Kaya naman inutusan niya na ang kanyang alagad na sabihin sa lahat na kahit sinong disciple sa kanilang sektang makakapatay kay Tanyon, ay magagantimpalaan ng 1,000 na high-grade spirit stone. Agad naman na sumunod dito ang alagad nito, at pagkaalis nito ay napatingin naman ito sa kanyang palad na may marka ng muka ng demonyo.
At sa isip-isip nito na kapag nakuha niya na ang pamana ng Demon God sa Meteor Gorge Valley, ay ang kanyang lakas ay magiging kasing lakas na ng mga nasa Inner Disciple, at si Tanyun, Murong, at ang mga iba pa ay kaya niya na ito patayin gamit lang ang isang palm technique. Sa kabilang banda, nanlulumo ang tao na ito nang malaman niya na pinatay ang kanyang ama, at winasak ang kanilang buong Wang family. At ito pala ay si Wang Futong, ang eldest son ng City Lord na pinatay ng ating bida sa Falling Star City. At ang nagsabi pala dito ay ang hangal na manyakol na kakatapos lang maparusahan sa Outer Gate. Pagpapanggap nitong sinabi kay Wang Futong, na hindi niya inasahan na ang Wang family ng kanyang junior brother ay pinatay ni Tanyun. Nagsaad naman dito si Futong na ang lolo nito ay ang elder ng Inner Gate, kaya may paraan ito para patayin si Tanyun, kaya nagsaad ito na sana ay tulungan siya nito. Pumayag naman ang hangal na ito, at sinabi na nagtipon siya ng 100 na ninefold disciple na nasa spiritual fetus, para magamit niya sa trial sa Meteor Gorge Valley, at ibibigay niya ang mga ito sa kanya at susundin ng mga ito ang mga ipag-uutos niya. Dagdag pa ng hangal na manyakol, na pero narinig niya na kasama nito si Liang Qing, at ang ganda nito ay hindi malayo kay Mu Meng kaya interesado siya dito. At sa isip-isip niya na kaya lang naman talaga siya pumunta dito ay para masulsulan lang si Futong para magamit niya, pero kung makukuha niya si Liang Qing ay hindi ito inaasahang kasiyahan. Nagulat naman si Futong sa sinabi nito, at sinabi niya na si Liang Qing at siya ay malalim na ang ugnayan, at nagsama sila at sinusuportahan ang isa't isa. Nagalit naman ang hangal na manyakol na ito, at tatanungin niya na sana ito kung ano ang gusto nito mangyari. Ngunit bigla ito nagsalita na may demonyong ekspresyon, at sinasabi nito na kailangan niya pa magdagdag ng tauhan ng mga 100 pa. Kaya kung magbibigay ito sa kanya ay ibibigay niya mismo si Liang Qing dito. Bigla namang may nakalaglag ng plato, dahilan ng pagkabasag nito. At ito pala ay si Liang Qing na narinig ang lahat ng pinag-usapan ng dalawa, at nanginginig na tinatanong si Futong kung talaga bang ibibigay siya nito kay Merong Kun. Sumagot naman ang hangal na ito, na sakto ang pagdating ni Liang Qing, dahil pinagpalit niya ito para sa 100 na disciple na nasa ninefold spiritual fetus, at ito ay isang napakagandang deal. Labis naman na nanlumo si Liang Qing nang marinig niya ito, at sinabihan ang hangal na hindi ito makatao, at pupunta na siya sa Great Elder para sabihin ito, at ito na lang ang kanyang magiging master. Ngunit bago pa ito makaalis ay may biglang sumugod dito ng patalikod. At ito ay ang hangal na manyakol na inatake si Liang Qing sa bandang batok nito, na dahilan ng pagkawalang malay nito. Hinawakan niya na nga ito at agad na umiral ang pagkamanyakol ng hangal, at agad na nagpaalam ng kanyang pag-alis, at sinabi kay Futong na wag ito mag-alala dahil bibigyan niya ito ng 200 tauhan bukas na bukas din, at nang makaalis na nga ito ay nagsalita ang hangal na ito, na wag siya sisisihin ni Liang Qing dahil kailangan niya mapatay si Tanyun para mapaghiganti ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Kinabukasan, sa lugar ng Huangfu Shenzong Square ay nagtitipon-tipon na ang mga disciple, dahil ngayon na ang araw ng pagbubukas ng Meteor Gorge Valley. Nag-uusap-usap naman ang mga ito, at sinasabi na isa na siya ngayong 9-stage Great Perfection of Womb, at kapag nakuha niya na ang Soul Spring dito ay makakatulong ito sa kanyang pag-breakthrough sa spiritual fetus realm. Sabi pa ng isa na meron din dito sa Meteor Gorge Valley ng ancient relics, at kung makakahanap siya nito ay ibibigay niya lang ito sa nakakataas, at mas magiging mataas pa siya sa mga inner disciple. Hindi naman iniintindi ang mga ito ng ating bida, dahil sa isip-isip niya ay kung ang Meteor Gorge Valley ba na ito ay may kaugnayan sa God of Ocean at God of Chaos, at malalaman niya lang ang lahat ng ito kung papasok siya dito. Napatigil naman sa pag-iisip si Tanyun nung bigla siyang tinawag ni Mumeng, at sinabi nito na si Ling Hu Changkung ay nag-alok ng gantimpala ng 1,000 high-grade spirit stone sa tao na makakapatay sa kanya. Sinagot naman ito ng ating bida na mukhang dahil ito sa pagpatay niya kay Ye Tian. Nagsaad naman si Mumeng na si Ling Hu ay ang nangunguna sa Qianlong list, at sobrang malakas ito at meron din itong napakaraming tauhan sa outer door, at isa pa nandito din si Merong Kun kaya ang pagsali niya dito sa Meteor Gorge Valley ay magiging sobrang delikado na ito sa ngayon. Hindi naman natakot dito ang ating bida,
At seryoso pang sinabi na tutuloy siya sa pagpasok sa Meteor George Valley, at tungkol naman kay Linghu at Merong, kung nagtatangka sila na guluhin siya, at ang unang lalapit ay papatayin niya, at kung magsasabay naman silang lumapit ay papatayin niya itong dalawa. Samantala, nasa likod lang naman nila si Xiongwu na pinagmamasdan si Tan Yun ng may pag-aalala, at sa isip-isip niya na kung paano niya pa ito ngayon haharapin. Nagsaad naman ang lalaki na katabi ni Xiongwu, at inutusan nito si Xiongwu na pagkalipas ng ilang sandali ay kailangan niya na pumasok sa Secret Realm, at kung nahanap niya na si Tan Yun ay magbigay agad siya ng signal para makapagpadala siya ng tao na papatay dito. Malungkot naman ito na sinang-ayunan ni Xiongwu na parang napipilitan nito na gawin ito sa di pa malamang dahilan. Sa kabilang banda, sinasabi ng hangal na manyakol na ito sa nanginginig na sa takot na si Liang Qing, na huwag nito kalimutan na ang kanyang kapatid na si Liang Tian ay kasama sa 5 grupo, at mas makakabuti kung makikinig ito, dahil kung hindi ay malalagay sa kapahamakan ang kapatid niya. Nagsaad naman din si Fu Tong kay Liang Qing, na mas makabubuti kung susunod ito sa lahat ng gusto ni Brother Merong. Sa isip-isip naman ni Liang Qing na kung lagi na lang ba siyang magtitimpi, at kung dapat na ba sila maghiganti. Nagsaad naman si Fu Tong kay Merong tungkol sa pinangako nito, sinagot naman siya ni Murong na wag na ito mag-alala dahil naayos niya na ito. Pagkatapos ay may ibinigay siya dito na isang bagay, at sinabi na kapag nakita niya na si Tan Yun ay wasakin niya lang ito at may pupunta sa kanya na mga tao para tulungan siya. Masaya naman itong tinanggap ni Fu Tong at nagpasalamat pa ito, pero sa isip-isip nito ay minumura niya si Murong, at sinabi na naglakas loob ito na gamitin siya, kaya maghintay lang ito at manood sa magiging katapusan dahil mamamatay silang lahat. Samantala, pinatahimik na ng Great Elder ang lahat ng disciple, at sinabi na magbubukas na ngayon ang Meteor George Valley, at mapapadala silang lahat dito sa iba't ibang random na lugar. Sabi din niya na sa loob ng valley na ito, ay may space-time tower na na-refined ng Great Master ng kanyang sect, at ang isang araw na pagkukultivate sa tower ay katumbas ng 50 araw sa outer world. Dagdag niya pa na kapag natapos na ang trial, ay ang mga elder ng Inner Gate ay mamimili ng namumukod-tangi na disciple, at tatanggapin nila ito bilang sarili nila mismong disciple. Labis naman na natuwa ang mga disciple na ito, at sinasabi nila na ito na ang pagkakataon para maabot ang kalangitan sa pamamagitan lang ng isang paghakbang, kaya kailangan nilang lahat ito na paglabanan. Sa kabilang banda, binigyan na ng Great Elder ang lahat ng Jade Slips, at pinaliwanag sa mga ito na ang mga impormasyon ng Meteor George Valley ay nakaukit sa Jade Slip na ito. Maya-maya lang, ay may hinagis na flag ang Great Elder at sinabi nito na ang trial ay magsisimula na. Ilang saglit lang ay bumagsak na ang flag ng nakatayo, pagkatapos ay bigla ito na naglabas ng malakas na aura. At maya-maya lang ay nakabuo ito ng isang array na magpapasok ng mga disciples sa loob ng Meteor George Valley, at makalipas lang ang ilang mga sandali ay tuluyan nang naglaho ang mga disciples sa lugar na ito. Pagkaalis ng mga ito ay nagsalita ang Great Elder, at sinasabi nito na hindi nila maiiwasan ang makipaglaban dito, dagdag niya na hindi niya alam kung ilan sa 3,000 na disciple ang makakabalik pa ng buhay dito. Sa kabilang banda, nasa loob na ng Meteor George Valley ang ating bida, at sa isip-isip niya na ayon sa impormasyon dito sa Jade Slip, ang lugar na ito ay ang outer periphery of Valley, at madaming malalakas na beast sa loob kaya hinaharangan nito ni Emperor Nanzan. Sabi din niya na mukhang kailangan niyang pumasok sa loob, para malaman niya kung may kaugnayan ba ang lugar na ito kay si Yuan at Handon. Napatigil naman siya nang may maramdaman siyang tao sa paligid, kaya tinanong niya ito kung sino ito. Agad naman na itong lumabas, at ito pala ay ang hangal na si Fu Tong na mayabang na sinasabi kay Tan Yun na hindi niya inaasahan na ang unang makakahanap dito ay walang iba kundi siya. Hindi pa naman ito nakikita o nakikilala ng ating bida, kaya tinanong niya ito kung sino ba ito. Pag-alit naman na sumagot ang hangal na halos pumutok na ang mga ugat nito sa muka dahil sa sobrang galit, at sinabi nito na ang kanyang ama ay si Wang Ba, at si Wang Fuchen ay ang kanyang nakababatang kapatid, kaya papatayin niya ito para maipaghiganti sila. Pagkatapos ay inutusan na nito ang kanyang mga tauhan na patayin na si Tan Yun. Kaya naman mabilis na sumugod ang mga gunggong na ito sa ating bida, habang sinasabi ng mga ito na ang Yangshen Canyon ay magiging lugar na ng kanyang kamatayan.
Hindi naman nangamba si Tanyon dito, bagkus ay sinabihan niya pa ang mga ito na isang grupo ng mga basura, pagkatapos ay inatake niya na ang mga ito gamit lang ang pagkumpas ng kanyang kamay, na naglabas ng bilog na aura at mga gintong kidlat, kaya naman napasukan na lang ng dugo ang mga gunggong na ito at bumagsak sa mismong harap ng ating bida. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!